Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin itong usapin ho rito sa anak bunso ho ni Digong na si Kitty Duterte. Ito ho yung babaeng nag-asal demonyita. Diyan ho sa pag-aresto ho dyan sa kanyang tatay. Na kung saan, akala mo talagang kawawa. Akala mo talaga agrabyado, feeling victim. Pa-victim sa kanyang tatay. Nagawa pa hong murahin ito hong si General Torre ho, ng director ho ng CIDG. Ngayon ho, viral trending ho itong babaeng ito na kung saan meron ho yatang nagkalat sa social media na ito ay nagchochongke. Merong trending viral ngayon na hashtag bake, hashtag ano yun, wake. Hashtag bake, hashtag wake. Ayos alam nyo mga kababayan, nagtataka nga ako rito sa babaeng ito. Bakit pinayagan ng nanay at tatay niya magpatato ng napakarami sa katawan? Kasi mga kababayan, kung talagang nagabayan mo ang isang babae or isang bata, magpapatato ba ng ganyan yan? Ng ganyang karami? Pakinggan niyo mga kababayan itong balitang ito ha. Na kung saan nako, mukhang makukulong yata ito si Kitty Duterte ha? Handa na bang magpa-hair follicle test? Hair follicle test naman dyan. Pakinggan niyo ha. Habang mainit pa rin ang usapin sa pag-aresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, na damay naman sa kontrobersiya ang anak nitong si Veronica o Kitty Duterte sa mga litrato at bidyong nagpapakitang high na high umano siya. Balita maabante mula kay Kim Mangunay. Sa gitna ng kontrobersiya sa war on drugs na ipinatupad ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinag-uusapan ngayon ang anak nito na si Veronica o Kitty Duterte. Ilang post kasi sa social media ang lumutang kung saan high o nakagamit di umano ang anak ng dating Pangulo. Taliwas ito sa kanyang ama na inaresto noong Martes at inilipad patungo sa International Criminal Court dahil sa implementasyon ng madugong kampanya kontra iligal na droga. Kaya naman maraming netizens ang pinagpiyastahan ng mga larawan at video na mula umano sa dump account ng dating presidential daughter. Wala pa namang payag ngayon si Veronica o kahit sino sa mga Duterte kaugnay sa ibinabato sa kanyang aligasyon. Bukas din ang abante sa panig ni Kitty kaugnay sa issue. Ako si Kim Mangunay ng Abante Radio. Itong balik... ha? Noong unang pinagkakamalang sabog, pinagkakamalang sa social media na gumagamit, adik, itong si Baste. Ngayon naman, itong si Kitty Duterte. Wow, dugong-digong Wow, lakas ng tama, mga pare. Kaya nga nagtataka ako. Bakit pag may mga lalabas na lang lagi na ganito, ganyan? No, katulad ni Calvo, ni Jonathan Morales. At itong laos na, end of contract na yata, si Cathy Binag. Lahat na lang ho na naglalabasan, puro na lang ang paratang sa pamilya Marcos, especially kay Pangulong Bongbong, mga adik, pamilyang bangag daw, mga gumagamit, mga nagdodroga. Tapos, pamilya Duterte, walang bisyo. Wow! Wow! Ang lupit! Paano nangyari to? Imagine niyo, ito yung pamilya Marcos. Ito yung pamilya Duterte. Tingnan niyo yung mga mukha nila. Wow! Pamilya Duterte pa yung walang bisyo. Naloko na! Sabi ko nga sa inyo ang tawag kay Pangulong Bongbong bangag adik, kung titignan mo, kung susumahin mo, sabi nga nila, mas nakikitaan pa nga ng kabangagan na asal ugali si Digong kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. Ginagawa ba ni Pangulong Bongbong Marcos yung ginagawa ni Digong sa harap ng camera na nag-FU sign ng daliri, no? Tapos nangahalik ng mga babae sa entablado, mura dito, mura doon. Ano pa? May video pa yan na ini-interview yung paa nakataas doon sa lamesa. Tapos
may bibisitang presidente rito. May bibisitang presidente ng ibang bansa at tawag dito, Prime Minister. Sasalubungin yung bisita natin. Nakasuot. Pulong bukas na kala mo si Rambo Tonis. Nakala mo tambay. Ano yan? Isipin mo, presidente ka, may dadalaw na presidente rito ng ibang bansa, Prime Minister, sasalubungin mo sa airport natin. Ang forma mo, nakapulong bukas ng kita dibdib. Ano yan? Putik, mas nakikitaan pa ng kabangagan ng ugali ito si Digong kesa rito kay Pangulong Bongbong Marcos. Minura pa yung Diyos. Kaya nga natatawa na lang ako rito sa mga DD shit na kung saan mas tinatawag pang bangag adik si Pangulong Bongbong kaysa kay Digong. Mas nakikitaan pa ng asal adik kabangagan itong si Digong kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito mga kababayan, kumakalat ho sa social media na itong si Kitty Duterte gumagamit daw ng nakakasabog na damo. Ayan ho sa Facebook ayan ho. Ito ho yung kanyang larawan. Tapos dati sa kanyang video kasi pinakailaman ng mga viewers meron siyang pinost na parang bar, ang pangalan Crazy Weedman. Ano ba yung weed, di ba? Basahin natin may kumakalat umanong mga pribadong Instagram stories ni Kitty Duterte at usap-usapan ito ngayon sa social media. Isa sa mga pahayag na naging trending ay ang salitang wake and bake. Wow! Wake and bake na nagdulot ng iba't ibang espekulasyon mula sa mga netizen tungkol sa tunay nitong kahulugan. Bagamat walang kumpirmasyon, marami ang nakakaalam na ang terminong ito ay karaniwang inuugnay sa paggamit ng cannabis sa umaga. Kaya't hindi maiwasan ang espekulasyon kung sinadya ba o isa sa lamang ito na hindi magandang pagkakataon. Lalong lumalakas ang usap-usapan nang lumabas ang umano'y mga screenshot mula sa isang ngayon ay na-deactivate ng account na-deactivate na. Siyempre alam na. Siyempre may mga papapakailamang mga videos doon. Siyempre di-deactivate niya na yan. Kasi nasabing pagmamayari ni Kitty, kung ang wake and bake man ay isang biro, isang simpleng reference o maling pagkakaintindi lang. Mukhang hindi pa matatapos ang diskusyong tungkol dito sa internet anong oras. Sabi niya, wake and bake. Tapos may ganitong post sa kanyang stories. Na bar na nakalagay, Crazy Weedman. Ano pa maiisip ng tao? Tapos sasabayan mo pa ng ang mukha mo, ang mata mo nakaganyan. Nakaganyan na. Wala siyang tama, pare. Ayan ayan yung nakalagay pa sa post wake and bake tapos may papakitang bar na Crazy Weedman. Ano ba yung weed? Tapos sabayan pa ng mata ganyan, na pungay na nakaganyan. Ano maiisip ng tao? Kasi mga kababayan, itong si Kitty Duterte siguro kaya naglalakas loob magpakita ng mga ganyan. Kasi dati hindi naman kasama sa usaping politika ito. Pagdating sa kanyang tatay, tahimik to, iba mundo nito nagkataong nagkaganito na. Tapos hindi maganda pinakitang asal, minura pa si General Torre. Pinakailaman ng mga viewer yung account niya. Todas na! Alam na! Actually, mga kababayan, pinatawad na ho siya ni General Torre na lang. Hinayaan na lang daw. Pakinggan natin. Given to him. Sensya na po kayo. At pakinggan natin. Sir Jeff, ang inupuan niya, upuan ng presidente ng Pilipinas yun. Hindi siya presidente ng Pilipinas. Isipin mo naman yun. Anong klaseng bent backwards yun? That is the 250th Airlift Wing, which is the Presidential Airlift Wing of the Republic of the Philippines. Ang upuan niya, Presidential Chair. Ito ng Pilipinas. Hindi ito yata yun. Basta meron hong video. Iba ito yung pagpapaano niya kay Basta meron ho siyang video kasama ko doon sa interview na pinatatawad niya na lang daw itong Kitty Duterte na ito. Salita niya bata, pero hindi na bata ito. Bata lang yung edad
sa atin. Pero hindi na ho bata ito, hindi na minor de edad. Puro tattoo na nga eh. Bata. Pinatatawad na lang, hayaan na lang daw ito ni General Torre. Kasi bata pa. Kumbaga mas marami, baka yung panahon ng mga darating sa kasulukuyan, marami pa siyang maiintindihang bagay-bagay. So, Kitty Duterte? Kasi, sabi nila, si Pangulong Bongbong Marcos daw, kaya raw hindi pinapansin yung about pulburon video o ganito, ganyan, yung hair follicle test. Totoo. So, ito pag di mo pinansin, totoo? Hair follicle test na! General Torre, hamunin na natin ito. Pa-hair follicle test ito si Kitty Duterte. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pasamantalangin yung lingkod o Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.